Noong 1855 kumalat sa Amerika ang larawan ng isang puting batang babae na 7 taong gulang. Si Mary Mildred Williams ay bagong pinalaya mula sa pagkaalipin sa Virginia. Si Senador Charles Sumner ang nasa larawan na layuning pukawin ang galit ng bansa at isulong ang laban sa pagkaalipin. Sino ba ang batang ito at paano siya naging alipin sa Timog Amerika? Ang batang babae sa larawan na ipinamahagi ni Sumner sa buong Amerika noong kalagitnaan ng 1850-S ay si Mary Mildred Botts na mas makikilala kalaunan bilang Mary Mildred Williams. Ipinapakita ng kanyang kwento ang kakaibang ugnayan ng lahi at politika ng pagkaalipin bago ang digmaang sibil sa Amerika. Ipinanganak siyang alipin malapit sa nayon ng Washington, William County, Virginia. Hindi tiyak ang petsa, ngunit alam nating ipinanganak siya noong 1847. Pinaniniwala ang ama ni Mary si Seth Botts. Isa siyang inaliping lalaki na may masalimuot na angkan. Hindi tiyak kung sino ang kanyang ama, pero malamang isa ito sa pamilya Botts na nagpaalipin sa kanya. Maraming miyembro ng pamilya Botts ang naging kilalang mga politiko sa Virginia noong ika-19 na siglo. Si John Botts ay naging miyembro ng United States House of Representatives mula 1846 hanggang 1850. Ngunit, gaya ng makikita mo, mayroong debate kung si Seth Botts nga ba talaga ang tunay na ama ni Mary. Si Elizabeth Nelson ang ina ni Mary. Anak siya ng kanyang nagpaalipin at ipinanganak sa Powell's Run sa Virginia noong 1822. Dahil si Thomas Nelson ang kanyang ama, lumaki si Elizabeth bilang alipin nito. Sa maagang 20s niya, nakilala niya si Seth at agad silang nagpakasal. Nagkaroon sila ng kanilang unang anak, isang batang lalaki na pinangalan ng Oscar, noong 1845. Sumunod si Mary matapos ang 2 taon at isinilang si Adelaide noong 1849. Ngunit may kakaiba sa mga anak na babae nina Seth at Elizabeth na kalaunan ay aagaw ng pansin ng buong bansa. Kahit parehong alipin ang magulang nila, maputi sina Mary at Adelaide kaya may mga bulong-bulungan. Kumalat ang mga tsismis at nagsimulang magtanong ang mga tao. Totoo bang mga anak ni Seth ang mga ito? O may nakatagong kwento sa likod ng kanilang maputing balat at posibleng ibang ama? Maiisip mong agad, naghinala si Seth Botts na hindi niya tunay na anak sina Mary at Adelaide dahil sa maputi nilang balat. Bago ang digmaang sibil sa Timog, karaniwan para sa mga may-ari ng alipin na abusuhin ang mga babaeng alipin at nagkakaroon sila ng mga anak na hindi kamukha ng legal nilang ama. Ang mga babaeng alipin ay maaari ring ipahiram sa ibang bahay paminsan-minsan at syempre, maaaring magbago ang kanilang pagmamay-ari. Ito mismo ang nangyari kay Elizabeth noong 1846 ang taon bago ipinanganak si Maria. Namatay ang ama ni Elizabeth na si Thomas Nelson noong 1845 kaya napunta siya, ang ina at mga kapatid niya sa pangangalaga ng bayaw ng ama niyang si J.C. Weedon. Mula pa noong 1846 inangkin na niya ang mga alipin ng yumaong bayaw niya. Sa panahong ito, ipinanganak sina Maria at Adelaide na sobrang puti ng balat kaya madalas silang mapagkamalang puti. Marami ang nag-akala na si Weedon ang kanilang ama, ngunit mas komplikado pa ang totoong nangyari. Maaaring nalito si Seth Botts kung siya ang ama ni na Maria at Adelaide at maiintindihan ito. Minsan-minsan pa ring nakikita niya si Elizabeth matapos umalis sa bukirin ng Nelson at posibleng kasabay ito ng pagkakabuo ni na Maria at Adelaide. Sa masalimuot na pagkaalipin, karaniwan ang ganitong kalituhan. Bukod dito, ang ina ni Maria na si Elizabeth Nelson ay napakaputi rin. Noong panahong iyon, malamang siyang tinawag na quadroon o octaron, mga terminong gamit sa pekeng siyentipikong pagkalkula ng lahi noon. Tinukoy siya bilang isang kapat o isang 8 itim, at karamihan ay puti dahil puti ang kanyang amang si Thomas Nelson at halo ang lahi ng kanyang ina. Kung susuriin pa ng mas malayo, ang pinagmulan ni Elizabeth ay may malaking bahagi ng puting kolonyal na lahi na mas pinapahalagahan
kaysa sa kanyang lahing Aprikano sa pananaw ng lipunan noong ika-11 na siglo. Dagdag pa rito, si Seth Botts ay isa ring alipin na may lahing halo, ang anak sa labas ng isang malayang puting lalaki. Dahil sa komplikadong pinagmulan, mas malinaw kung bakit halos puti sina Mary at Adelaide, at kung bakit di sigurado si Seth kung siya nga ang tunay nilang ama. Ganito kagulo at nakakabahala ang pagkaalipin at pagkakakilanlan ng lahi sa Timog Amerika. Bunga ito ng maraming henerasyon ng walang habas na pagsasamantala at malalim na nakaugat na hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan sa pagitan ng mga nagpaalipin at ng mga inalipin. Hindi sana napansin si Mary Mildred Botts kung hindi dahil sa mainit na usapin ng lahi at politika sa United States. Nang siya ay ipinanganak, matagal nang isinasagawa ang pagkaalipin sa lugar na naging Estados Unidos mula pa noong 1619. Lalo pa itong lumaganap sa sumunod na 1.5 siglo. Noong inilabas ang Deklarasyon ng Kalayaan, noong 1776, may daan-daang libong alipin na sa bansa. Ngunit lumalakas na noon ang pagtatalo tungkol sa moralidad ng pagkaalipin. Noong 1780 ilang estado sa New England ay nagsimulang magbawal o maglimita ng pagkaalipin. Sa timog na estado tulad ng Virginia, Carolinas at Georgia, malaki ang pag-asa ng ekonomiya sa pagtatanim ng tabako at bulak na inaani ng mga alipin sa bukirin. Malakas ang pagtutol sa pagpawi ng pagkaalipin dito. Ang isyu ng pagkaalipin ay tumagal ng ilang dekada. Maraming taon bago ipinanganak si Mary. Tinanggal ng karamihan sa hilagang estado ang pagkaalipin pero nanatiling payapa ang ugnayan nila sa timog na estado kung saan matatag pa rin ang pagkaalipin. Ang hindi komportableng balanse na ito ang nagbigay daan sa bawat rehiyon na sundan ang sarili nilang landas. Gayunpaman, ang pagpapalawak ng Amerika patungong kanluran at ang pagtanggap ng mga bagong teritoryo at estado noong 1840s at 1850s ay muling nagpasiklab ng matitinding alitan tungkol sa kung papayagan ba ang pagkaalipin sa mga bagong lupain na ito. Ibinabalik nito ang debate sa pagkaalipin sa sentro ng usapan na may mas matinding sigalot. Noong 1854 lumitaw ang Partido Republikano bilang bagong puwersa na layunin ang abolisyon ng pagkaalipin. Isa sa mga nagtatag nito ay si Senador Charles Sumner ng Massachusetts, masugid na tagapagtanggol ng kalayaan. Di naglaon matapos ang malaking pagbabagong politikal, si Mary Mildred Williams ay naging sentro ng pambansang atensyon. Ang kanyang kwento ang magdudulot ng sigalot na yayanig sa pundasyon ng nahating bansa. Si Mary Mildred Botts ay 7 taon na inalipin, ngunit ang mga taong iyon ay nagdulot ng mas malalim na pilat kaysa sa tanikala. Ang magulong at alanganing kalagayan na kinalalagyan nila ng kanyang mga kapatid at ng kanyang ina sa loob ng tahanan ng mga Whedon ay puno ng tensyon at napakakomplikado. Desidido si Whedon na ibenta ang karamihan sa mga alipin na minana niya kay Nelson. Nahadlangan siya ng korte dahil sa komplikadong issue ng legal na pagmamay-ari kay Elizabeth at sa kanyang mga anak na may kinalaman sa magulong linya ng pamilya. Dahil dito, nanatili sa legal na alanganin sina Elizabeth at mga anak niya sa plantasyon ni Whedon noong 1850. Upang kunin ang kanyang kapalaran, sinimulan ni Seth Botts ang mapanganib na paglalakbay kasama si Henry Williams, isang pinalayang alipin at kaalyado. Gumawa siya ng mga peking papeles ng kalayaan na magbabago ng lahat. Isinugal ni Seth ang lahat at tumakas mula Virginia. Tinahak ang mapanganib na Underground Railroad, ang lihim na daan ng pag-asa ng maraming alipin patungong Hilaga. Pagdating niya sa Boston, nagsumikap siya ng husto sa trabaho, pinapatakbo ng isang makapangyarihang layunin, ang mabili ang kalayaan ng kanyang asawa at mga anak. Sa pamamagitan ng matinding tiyaga at mahalagang suporta mula sa mga kapanalig na abolisyonista, nakalikom siya ng sapat na pera pagsapit ng unang bahagi ng 1855 upang mapalaya ang kanyang pamilya. Ginamit ng pamilya ang apelyidong Williams mula sa peking papeles na naging susi sa kanilang pagtakas at pagbabago ng buhay. Si Mary Mildred Botts, dating alipin sa Virginia, ay ngayon si Mary Mildred Williams, isang malayang batang babae sa Boston na handang hamunin ang bansa. Dito pumasok si Charles Sumner. Noong 1855 nang makalaya sina Mary, ang kanyang ina at mga kapatid
nakagawa na si Seth ng koneksyon sa kilusang abolisyonista sa hilagang malalayang estado. Isa sa mga koneksyon ay si Sumner na galing sa pagtulong magtatag ng Partido Republikano. Narinig niya ang tungkol sa komplikadong pinagmula ng pamilya ni Mary at Adelaide at na kapag nakita sila, maputi ang tingin sa kanila. Napagtanto niya ang kapangyarihan ng imahe sa laban para sa puso at isipan ng mga tao. Pinakuha ni Senador Charles Sumner ng daguerreotype na litrato si Mary, marahil dahil siya ang mas matanda sa magkapatid. Agad inilathala ang larawan sa Boston Telegraph at New York Daily Times. Kalakip ang mga editorial na ikinagulat ng mambabasa. Paano naging alipin ang isang batang babae na mukhang puting-puti? Ang litrato ay nagsilbing ebidensya ng kabulukan ng pagkaalipin na naglantad ng maling luhika ng lahi at pang-aabuso sa timog. Para sa lahat na makakita, matindi ang reaksyon. Naging pambansang sensasyon ang mga artikulo at mabilis na kumalat ang larawan ni Mary, kaya siya ang unang batang simbolo ng opinyon sa Amerika, halos isang dekada lang matapos lumitaw ang fotografiya. Dahil sa tensyon, isinama ni Sumner si Mary sa speaking tour sa Hilaga, ginamit ang kanyang kwento bilang sandata. Sa bawat talumpati, binigyang diin niya na hindi lang dinehumanize ng pagkaalipin ang milyon-milyong tao, kundi nilabo rin ang hangganan ng lahi dahil sa henerasyon ng sexual na pagsasamantala. Si Mary Mildred Williams ay naging simbolo ng paratang laban sa timog dahil ang kanyang muka ay naglalarawan hindi lang ng kwento ng isang babae kundi pati ng pagkukunwari na nagtutulak sa bansa sa digmaang sibil. Si Mary Mildred Williams ay bata pa noon, kaya malamang hindi niya alam ang malaking halaga ng kanyang kwento sa politika ng bansa. Matapos maglibot kasama si Sumner, humupa ang kontrobersya sa kanyang kaso. At bumalik siya upang manirahan sa Boston kasama ang kanyang mga kapatid na ngayon ay malaya na ring mamuhay bilang isang pamilya na may sariling kalayaan. Malaki ang naging epekto ng pagiging poster girl ni Mary, lalo na noong Mayo 22, 1856. Noong araw na iyon, binugbog ni Preston Brooks, isang matinding taga-suporta ng pagkaalipin mula sa timog at miyembro ng House of Representatives. Si Sumner sa loob ng United States Senate. Halos mapatay ni Brooks si Sumner sa pambubugbog. Nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa gulugod at gumaling lang matapos sumailalim sa eksperimento ng operasyon sa Europa noong 1858. Ang marahas na pag-atake ni Brooks kay Sumner noong 1856 ay mahalaga sa pagbagsak ng ugnayan ng Hilaga at Timog. Simbolo ng lumalalim na hidwaan na nauwi sa digmaang sibil sa Amerika noong 1861. Matapos ang 4 na taon, inilabas ni Pangulong Abraham Lincoln ang Emancipation Proclamation at natapos ang digmaan. Sa huli, ang ika-13 amyenda ang nagbawal sa pagkaalipin sa Estados Unidos. Kasabay ng pagtatapos ng pagkaalipin, nagsimula ang mahirap na pagbuwag sa mapagsamantalang sistemang pinagmulan ni Mary Williams. Hindi pa tapos ang kanyang kwento. Matapos sumikat noong 1850s bilang batang babae na nagpagulat sa bansa dahil sa kanyang larawan, tahimik na nawala si Mary Mildred Williams sa publiko. Gayunpaman, nabuhay siya ng matagal na hindi karaniwan noon at nagpatuloy siyang tumira sa Boston, Massachusetts matapos ang digmaang sibil. Kasama ng kanyang pamilya, sinamahan sila ng maraming dating alipin na mula timog lumipat sa mga industrial na lungsod sa Hilaga. Sa pagbabagong ekonomiko ng Amerika sa huling ika-19 na siglo, namuhay ang pamilya Williams sa Boston kasama ang ilang migrante mula timog. Mag-asawang dating alipin sa Louisiana sina Josephine at Joseph Jackson. Si Henry Clay, 19 anyos at dating alipin mula North Carolina ay kabilang sa ilan pang tulad niya. Ang bahay ng mga Williams sa Massachusetts ay naging kanlungan ng maraming dating alipin mula timog bago sila nakarating sa Boston noong 1870s at 1880s. Kalaunan, nagsimulang magkahiwa-hiwalay ang pamilya. Bawat miyembro ay nagsimula ng kani-kanilang sariling buhay at paglalakbay. Sina Mary at Elizabeth ay lumipat upang manirahan sa isang bahay sa Hyde Park sa Boston, isang lugar na karamihan ay puti ang naninirahan.
Noong 1882 naging clerk si Mary sa opisina ng mga titulo ng lupa habang nakatira doon. Ang taunang sahod ay $780 noon, nakatumbas ng $25,000 sa kasalukuyan. Lumipat siya sa Tremont Street noong 1888 para mas malapit sa trabaho. Malinaw na nagustuhan ni Mary ang posisyon at nanatili siya roon hanggang sa siya ay nagretiro sa mga unang taon ng ika-20 siglo. Hindi nag-asawa o nagkaanak si Mary. Mas matagal siyang nabuhay kaysa sa mga kapamilya niya. Sa pagpasok ng ika-20 siglo, siya na lang ang natirang buhay. Kaya naging mahalagang bahagi ng pagkakakilanlang lahi sa Amerika matapos ang digmaang sibil. Nang tumanda siya, kinilala niya ang sarili bilang puti at ito ang nakatala sa mga opisyal na dokumento tulad ng senso. Isa sa mga record na ito, ang United States Federal Census ng 1,900 ay nagsasaad din na siya ay nakatira kasama ang isang babaeng kapareha na nagngangalang Mary Maynard, na 45 taong gulang noon. Noon, nakatira siya sa Beacon Hill District ng Boston, na kilala sa pagiging bukas sa mga relasyon ng bakla at tomboy. Kapag hindi malinaw na ipinapakita, maaaring si Mary Maynard ay kapareha ni Mary Mildred Williams, kaya siguro hindi siya nagpakasal o nagkaanak. Si Mary Mildred Williams ay namatay sa Boston noong 1921 sa edad na 70. Tahimik at hindi napansing pagtatapos ng buhay na minsang naging sentro ng bansa. Batang simbolo ng abolisyon, unti-unting nakalimutan habang lumipas ang kasaysayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Mary Mildred Williams. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo o gusto ninyo ng mas marami pang ganitong video o mga paksang katulad nito, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang aking mga bagong video. Siya nga pala, iyon lang muna para sa akin, kaya magkikita-kita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.